Magandang araw po sa lahat. Bago po magsimula ang mga kwento natin ngayong gabi, nais ko lang pong ipaalam na magbabalik na po tayo sa pag-upload ng mga bagong kwento tuwing Martes at Huwebes kada linggo. Dating gawi po tuwing alas 8 ng gabi. Sana po ay sabay-sabay ulit tayo sa pagsigaw sa ating mga kwento. Pakikisuyo na lang din po ako na mag-subscribe na sa ating channel at huwag kalimutang mag-like, comment at share ng ating mga videos. Lahat po ng social media accounts ng Scream PH ay nasa video natin. Salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta. Tara na, simulan na natin ang takutan at sigawan. Magandang araw. Tawagin niyo na lang akong Mary Rose. Gusto kong ikwento yung naging karanasan namin ng kapatid ko sa aswang. Hanggang ngayon nga ay hindi pa din ako makapaniwala sa mga naranasan namin. Pero sa sarili ko, alam kong totoo yun. Originally from Bacolod yung pamilya namin. Pero yung ate ko, nakapangasawa ng taga Davao. Oo, matunog naman dito sa amin yung mga ganyang kwento. Pero ni isa sa amin, wala namang na-experience na kahit anong patungkol sa mga aswang na yan. Minsan nga, ginagawa na lang naming biro eh. Pero nag-iba ang lahat. Nung minsang samahan ko yung ate ko sa Davao, nung buntis siya. Kabuwanan na niya yun, kaya kinailangan niya ng mag-aasikaso sa kanya. Nauna lang akong pumunta ng Davao. Tapos sumunod yung mga magulang namin. Tsaka yung iba pa naming mga kapatid kapag manganganak na. Ako yung nag-ayos sa mga gamit niya. Tumutulong sa paglinis ng bahay. Mga ganong gawain ba? Kasi nagtatrabaho din yung asawa niya. Kaya kadalasan, siya lang ang nandoon. Naniniguro lang na kapag manganganak na siya, may kasama siyang kilala niya. May mga alaga din silang mga hayop doon sa kanila. Mga aso, manok, mga kung ano-ano ba. Alam mo naman pag probinsya, pwede kang mag-alaga ng mga ganon sa labas lang ng bahay. Hindi naman pinapapasok sa loob ng bahay yung mga aso nila. Kumbaga, bantay lang sa labas. Wala naman akong kaalam-alam sa buhay ng mga alaga nila. Kaya hindi ko alam kung may nabawas na ba doon o may namatay na ba. Kaya relax lang ako hanggang 2 araw bago siya manganak. Naghahapunan kami noon. 3 kami. Ako, yung ate ko, tsaka yung asawa niya. Nandun din naman malapit yung mga kamag-anakan ng asawa ng ate ko. Kasi parang compound naman yung lupa nila. So ayun na nga. Habang kumakain kami, nagulat kaming 3 kasi bigla na lang may dumamba sa pintuan namin. May screen door pa kasi yung pintuan bago yung main door. So ang sistema, nakabukas ng buo yung main door. Tapos yung screen door lang yung nakasara. Nung may dumamba, nagulat talaga kami kasi sobrang lakas ng tunog. Yung parang sinuntok ba yung pintuan, ganon. Tumayo na agad yung bayaw ko. Tapos sumilip sa pinto. Pagtingin niya, may aso sa labas na nakatukod yung mga paa sa screen door. Aso pala yung dumadamba. Binugaw niya agad yung aso. Pero parang walang naririnig. Nakatulala lang talaga siya doon sa pinto na parang nakikipagtitigan pa. Di lumapit na yung ate ko. Tapos nagulat din siya sa nakita niya. Mahal? Hindi ba yan yung aso doon sa entrada? Yung kila Tatay Ambo? Ay, hindi ko alam, mahal. Yan ba yun? Oo, yan yun. Tingnan mo, may peklat sa mata. Anong meron kaya? Mahal? Patay na yung aso na yan eh. Ha? Oo, nakita ko yan nung isang araw eh. Nasagasaan niya ng truck. Nilibing nila yan dun sa likod. Paanong patay? Ayan oh.
Biglang kumahol yung aso sa kalagitnaan ng pag-uusap nila. Para patunayang buhay pa yung aso. Kumuha ng flashlight yung bayaw ko para ilawang mabuti kasi madilim din sa labas. Ulo lang nung aso yung nakikita nila. Ako din namang gustong makiusyoso. Tumayo na din sa tapat ng pinto. Pagkatutok ng ilaw doon sa aso, nagulat kami kasi ibang-iba yung itsura niya. Aso yung buong katawan, pero parang ang laki. Maging totoo na lang tayo. Walang lahi yung aso na yun at karamihan sa mga aspin hindi lalaki ng ganun. Ulo pa lang nung aso, parang singlaki na nung hita ko. Tapos yung mga mata niya, alam mo yung parang wala ng buhay. Mulagat na lang habang nakatingin sa aming tatlo. Hindi rin ba siya yung aso na parang excited na makakita ng tao? Kung totoo mang aso nila yon, malamang parang excited siya. Tsaka sabi din ng ate ko, ni minsan daw, hindi naman yun tumapat sa pintuan nila. Parang matang demonyo naman tong asong to, sabi ng bayaw ko. Kahit ilang beses nilang bugawin yung aso, parang pilit pa ding gustong pumasok sa loob. E di kumuha na ng itak yung asawa ng ate ko. Tapos hinampas ng hinampas doon sa screen door. Doon pa lang umalis yung aso. Nagtatakbo yun papunta doon sa likod ng bahay ng biyanan niya na tugon sa sapa. Masukal na din doon, tsaka wala ng bahayan. Kahit ayaw naming matakot, wala kaming ibang maramdaman. Kinabukasan, siguro mga 8:00 na noon ng gabi, nasa labas ako kasi katawagan ko yung jowa ko noon. Lumabas din si ate para samahan ako. Sabi ko nga, wag na siyang lumabas kasi mahamog na. Ayaw papigil. Kinakabahan daw kasi siya kasi kinabukasan na yung due date niya. First time mother din kasi siya. Sinabi ko naman, magaling siyang ate sa aming magkakapatid, kaya wag siyang kabahan. Kung kami nga naalagaan niya bilang ate, what more yung magiging anak niya. Habang nag-uusap kami, may naririnig kaming parang malakas na orasan. Ganun yung tunog. To tell you honestly, kahit sa southern area kami nakatira, wala naman akong kaide-ideyang may mga ganito palang senyales kapag parating na yung aswang. Di nakaupo lang kami sa labas, sa tapat ng pinto. Tapos naririnig namin yon. As in malakas. Ano yun? Tanong ko kay ate. Hindi ko alam. Baka butiki lang. Ang lakas namang butiki nun, te. Effort sa pa-sound effects. Nagtatawanan pa kami nun. Hanggang sa pahina ng pahina yung tunog. Hanggang sa nawala na. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming hayop na tumatakbo. Parang kabayo. Alam naming 4 yung paa. Pero ang bigat ng yabag sa sahig. Simentado kasi yung paligid ng bahay. Pero yung sa labas, lupa pa din. Kaya dinig mo yung tunog. Napatigil kami ni ate sa pag-uusap. Kahit hindi niya sabihin, alam kong kinakabahan siya. Ano yun, te? Pumasok na kaya tayo? Ikaw, ate, tignan mo. Nagulat kami nung makita namin yung aso nung gabi na papalapit sa amin. Mukhang maamo naman. Pero nakakatakot kasi ang laki. Te, tara na kaya. Nakakatakot. Tumayo kaming dalawa. Pero biglang tumakbo yung aso sa tapat ni ate. Tapos sumampa sa kanya. Hinila ko agad si ate papalapit sa pinto. Kasi syempre buntis yun. Tapos ang laki ng aso. Baka kung ano pa yung mangyari sa ate ko. Tapos bigla na lang nagalit yung aso sa amin. Nanlisik yung mga mata. Tapos umaangil.
Yung bang handang-handa niya talaga kaming lapain. Nang makapasok na kami sa loob, sinara na namin yung pinto. Pero yung aso, ayaw tumigil. Talagang damba siya ng damba sa screen door namin. Sa sobrang lakas nga, naririnig na naming sumisigaw yung kapitbahay. Pati yung bayaw ko, napapunta na din sa pinto. Ano ba yun? Ano bang nangyayari? Yung aso nandyan na naman sa labas. Binuksan ng bayaw ko yung pinto. Tapos dun sa screen door, nakaharap yung aso na galit talaga. Tapos sobrang naglalaway. Kahit medyo madilim, nakikita ko pa ding tumutulo yung laway niya. Kinuha ulit ng bayaw ko yung itak. Tapos pinaghahampas ulit yung screen door namin. Hindi umaalis yung aso hanggang sa lumabas na yung iba pang kapitbahay. Doon lang siya nagtatakbo. Pumunta doon sa pintuan namin yung tiyuhin ng bayaw ko para tanungin kung anong nangyayari. E di kinuwento namin. Tapos sabi niya, "Ay sus, baka aswang na yan." Ay uncle naman, ano ba yung aswang-aswang na yan? Wala namang ganun. Uncle, yung aso kasi na yun yung aso ni Tatay Ambo Patay na yun, di ba? Oo. Kami naglibing nun Yun ba yung umatake sa inyo? Oho, yun ho, pangalawang gabi na. Nako maglagay na kayo ng asin dyan sa paligid. Tapos tama yan. Takot sa bakal na matutulis yung mga yan. Itabi mo na sa iyo yung itak. Magpapasabi din ako doon para makapagbantay hanggat hindi ka pa nanganganak. Maglagay ka din ng itim na kumot dyan sa tiyan mo para hindi makuha yung sanggol. Takot na talaga kami nun. Buti na nga lang hindi na yun bumalik at nakapanganak naman ng maayos yung ate ko. Akala ko talaga noon, kathang isip lang yung mga ganito. Pero hindi pala. Talagang karagdagang ingat ang kailangan kapag mga ganitong sitwasyon. Nakakatakot naman talaga ang mga engkwentro sa aswang. Maliban sa mga itsura ng mga nilalang na ito, may malaking tsansa pang saktan ka at kunin ang buhay mo. Pero alam mo kung ano pa ang nakakatakot? Ang mga multo sa loob ng bahay. Kung gusto mong marinig ang mga kwentong multo, i-click mo na yung susunod na video para tuloy-tuloy ang takutan. Mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga bagong kwento. Sige na, magkita tayo sa susunod na kwento. Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Anet. Gusto ko lang i-share sa inyo yung engkwentro namin sa Wakwak nung nagbakasyon kami sa Bohol. Buntis kasi ako noon mga 2 to 3 months siguro. Pero hindi ko pa alam noon na buntis ako. Nalaman ko lang nung sinalakay na kami ng aswang sa bahay namin. Kahit sabihin ng iba na hindi totoo yung mga aswang, naniniwala pa din kami ng pamilya ko sa mga ganitong nilalang. Mabuti na nga lang at nandoon yung mga lola ko tsaka mga kamag-anak namin at hindi ako masyadong natakot nung sinalakay kami. Gusto ko lang ding linawin na may asawa na ako nung nangyari to. Hindi lang siya nakasama sa amin dahil sa trabaho. Pero nag-e-expect din talaga kaming mabuntis ako. Pero dun ko lang nalaman, nabuntis na pala talaga ako. Pagdating namin sa Bohol, okay naman lahat. Bumalik yung mga alaala ko nung mga bata pa kami ng mga pinsan ko na naglalaro sa bakuran namin. Masaya sa totoo lang. Nakita ko din yung mga kamag-anak namin. Kaya parang reunion yung nangyari. Kahit hindi naman. Normal na bakasyon lang yon. Lalo na kapag may mga bakanting oras. Habang naghahapunan, nagkikwentuhan yung mga tito at tita ko tsaka yung lolo at lola namin. Hindi ko maiwasang magulat sa mga pinag-uusapan nila
Kasi parang pinagchichismisan nila yung bagong lipat malapit sa ilog. May bakanting lote kasi doon dati. Pero ngayon daw, pinatayuan na ng bahay. Yung ilog na yon, maliit lang. Diretso sa dam ata yun, pero hindi ako sure. Dati pag linggo, nagpupunta kami doon para maglaro, tsaka maligo na din. Sabi nila, natatakot na daw maglaro yung mga bata doon kasi may mangkukulam daw na nakatira na may alagang wakwak. Di sumabat na ako. Sabi ko, hindi ba magkamukha lang yung wakwak at saka manananggal? Buong buhay ko kasi, akala ko parehas lang sila. Sabi nila, hindi daw. Hindi tulad ng manananggal. Hindi daw nahahati ang katawan ng wakwak. Pero kadalasan daw, yung wakwak, alaga din ng mangkukulam. Weird kasi, mangkukulam na may alagang aswang. Mula sa tanong na yon, lalong naging weirdo yung usapan namin. Chismis daw sa talipapa malapit sa amin. May inatake daw na nagtatanim sa bundok. Kapag papakainin na daw kasi nung mangkukulam yung alaga niyang aswang, pinapalibot lang daw niya yon sa barangay namin. Sinabi ko pa na, bakit hindi sabihin sa barangay? Para mapasok na yung bahay at magkaalaman na kung may alaga ngang wakwak, hindi ba? Wala daw naglalakas loob. Kahit may inatake na. Natatakot sila. Baka habang natutulog kaming lahat sa barangay, atakihin na lang kaming lahat. Medyo kinabahan na ako doon sa kwentuhan na yon kahit hindi ko alam na buntis ako. Siyempre, alam ko naman na tao yung kinakain nun. Pagkatapos, natulog na kami. Kinabukasan, nagtimpla ako ng kape at naglakad-lakad sa labas. Hindi ko namalayan na malapit na pala ako doon sa ilog. Malapit lang kasi yung ilog na yun sa bahay namin. Siguro, mga 10 to 15 minutes na lakad lang. Nasa bukana ka na ng ilog. Pag diniretso ko pa yung lakad ko, may tulay doon na pwede kang mag-sightseeing. Habang nakatayo ako doon, may lumapit na matanda sa akin. Mukha naman siyang mabait. Kinausap niya ako. Tanong-tanong kung bakit noon lang daw niya ako nakita. Sinabi ko yung apelyido ko. Tapos mukhang kakilala naman niya. So palagay na yung loob ko kasi maliit lang naman yung barangay namin. Parang malaking pamilya lang lahat. Pero yung sumunod niyang tanong, yung hindi ko kinaya. Tinanong niya kung ilang buwan na daw ba yung dinadala ko. Kunot-noo ko lang siyang tinignan sa pagtataka. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi naman ako buntis. Sabi niya, buntis daw ako. Di hindi na ako mapakali. Kaya nagpaalam na lang ako doon sa matanda kasi talagang expecting din naman kami ng asawa ko na magkaanak. Pagdating ko sa amin, sinabi ko doon sa pamangkin ko na bilhan ako ng pregnancy test sa butika sa bayan kapag pupunta sila. Buti na nga lang pupunta daw siya sa eskwelahan nila at may practice daw ng kung ano man yon. Kaya bibilhan daw niya ako. Narinig ako noon ng nanay ko tapos kinuwento ko lahat sa kanya na narinig din ng tita ko. Sabi sa amin ng tita ko, baka yung mangkukulam daw yung nakausap ko. Sabi ko naman, paanong magiging mangkukulam yun? Mukhang normal naman siya. Walang kaduda-duda maliban dun sa sinabi niyang buntis ako. To cut the story short, positive yung pregnancy test. Pero hindi pa din ako naniniwala. Maliit yung tiyan ko na akala ko tumaba lang ako. Tsaka syempre, mas gusto kong doktor yung magsabing buntis nga ako.
Tumawag na ako agad sa asawa ko para sabihin yung balita. Masaya kami noon pero gusto din naman naming makasiguro. Pagkagabi, natulog na kami ng maaga. Nakarinig ako ng kumakalahig sa pader sa labas ng bintana. Alam mo yung mahahabang kuko na kumakayod sa pader. Akala ko nga hayop lang na nasa labas. Pero ang lakas kasi. Ginising ko pa yung nanay ko noon tapos sinabi ko na may nagkakalahig doon sa malapit sa bintana. Sumitsit ng malakas yung nanay ko para patahimikin yung nasa labas. Pero nagulat kami nang biglang lumipad yung nilalang na yon. Ang lakas ng paggaspas na parang malaking paniki. Napabalikwas yung nanay ko sa pagkakahiga. Alam na kasi namin na buntis ako, kaya parang natauhan siya sa narinig niya. Sa totoo lang, natakot din ako. Pinalabas ako ni nanay sa sala, tapos tinawag yung iba pa naming mga kasama sa bahay. Binalot nila ng itim na t-shirt yung tiyan ko, tapos nagsaboy ng asin sa mga bintana. Sobrang paniko noon kasi first time kong makaranas ng ganito. Mabuti na nga lang at hindi na paano yung anak ko. Isa pang pinagpapasalamat ko na hindi ko yun nakita ng harap-harapan kasi hindi ko talaga alam ang gagawin kung nagkataon. Magandang gabi. Gusto ko sanang ibahagi yung experience ko sa dati naming tinitirahan sa probinsya. Pasensya na hindi ko nasasabihin kung saan kasi hanggang ngayon natatakot pa din ako. Malapit lang kasi doon yung nilipatan namin. Kung nandun pa yung nilalang na yun, baka masundan kami o sugudin. Mabuting ligtas na lang din kami. Okay naman yung mga kapitbahay namin doon dati. Nagkaroon lang ng problema nang may nangupahan ata doon sa kapitbahay namin. Yung pader kasi namin doon, mababa lang. Bali tanaw mo yung kabilang bahay. Sa totoo lang, hindi ko naman nakita yung kapitbahay namin na yun kasi parang hindi naman naglalalabas ng bahay. Gabi na nun. Tapos may kausap ako sa telepono. Tulog na din kasi yung mga kasama ko sa bahay. Hindi naman kalakihan yung tirahan namin. Kaya kapag may kausap sa telepono, baka makaistorbo sa mga natutulog. Kaya pinili ko na lang lumabas ng bahay. Tahimik yung paligid noon. Maliban sa mga pangilan-gilang kahol ng aso. Pero maliban doon, wala naman akong ibang naririnig na tunog. Habang nakikipag-usap ako sa telepono, nakarinig ako ng huni ng ibon. Pero kakaiba. Parang ibon pero parang kinakatay na baboy. Narinig na nga din ng kausap ko yun. Sobrang lakas kasi. Sabi ko, hindi ko alam kasi nun ko lang yun narinig. Hindi ko na lang yun pinansin nung una. Buti na nga lang. Tapos na yung usapan namin at pumasok na lang ako agad sa loob ng bahay. Kinabukasan sa agahan, pinag-usapan nila sa hapag yung kapitbahay namin. Bali-balita na pala sa amin na takang-taka na yung mga tao kung bakit hindi yun lumalabas ng bahay, lalo na kapag umaga. Kaya ang hinala nila, aswang daw yun. Hagalpak yung tawa namin habang nag-aagahan pero sa isip ko, mukhang aswang ata yung narinig ko kagabi. Tumagal yun ng ilang buwan hanggang sa palipat na lang kami ng matitirhan. Yung bahay kasi na yun sa kapatid ng nanay ko. Ngayon, uuwi na daw sila dun. Kaya kami ang napilitang lumipat. Buti may isa pang bahay mga 3 bayan mula doon, kaya okay na lang din.
Malapit naman yun sa lahat. Sa bayan, sa eskwelahan, kaya okay lang. Nung gabi, nakatambay ako doon sa labas tapos naririnig ko na naman yung ibon. Naaalala ko yung mga kwento-kwentong naririnig ko sa bahay tsaka sa mga tao sa labas. Doon na ako sinimulang kabahan. Pero curious pa din ako at gusto ko din talagang malaman kung aswang nga ba talaga yung kapitbahay namin. Dahil nga mababa lang naman yung pader na pagitan ng bahay namin tsaka nung sa kanila. Gusto ko sanang sumilip. Pag-umang ng ulo ko doon sa bakod. Parang wala namang tao sa loob. Pero sa gilid ng bahay, doon ko naririnig yung baboy na ibon. Inaaninag kong mabuti, pero wala talaga akong makita. Maya-maya pa, bigla na lang may lumipad ng mabilis mula doon sa likod ng bahay. Sobrang bilis lang noon na parang jet. In-shock lang ako sa nasaksihan ko kasi imposibleng ibon yun kasi masyadong malaki. Doon na ako kinabahan kasi na-realize ko na hindi nga ibon yun. Yun na siguro yung aswang sa kabilang bahay. Nagtatatakbo na ako papasok sa loob nun at baka makita pa ako nung kapitbahay namin kapag bumalik siya. O baka nakita na nga ako pero hindi lang ako inatake. Hindi ko nga sigurado. Ano yun? Mabait na aswang? Wala akong ibang naramdaman noon kundi sobrang takot. Mabuti na nga lang. At wala na din kami doon.